Hindi man masyadong napapag-usapan pero napakalaking role ng NBA jersey sa isang laro. Para sa Part 80 ng ating NBA Did You Know, alamin naman natin ang istorya at history ng mga uniforme ng paborito mong team na posibleng hindi mo pa naririnig. Tara! Alam mo ba na dati, ewan ko kung naabutan nyo pa, may rule o mandatory na white ang jersey ang gagamitin ng home team at dark colors naman para sa away team. Sa simpleng dahilan na para hindi malito yung mga players, referees at fans. Tsaka dati, black and white lang ang TV. So kung ang isang team ay red ang jersey at ang isa ay black, ang labas sa TV nun parehong black lang. So nakakalito yon sa manonood sa bahay. So required noon na dapat isa sa magkalaban na team ay magsusuot ng white jersey at yon ay ang home team. Pero hindi na ngayon, ang home team ay pwede na mag-decide kung anong jersey ang trip nila gamitin. Kung di nila trip mag-white, pwede. Yung away team na lang ang mag-a-adjust. Pero may incident noong 2022 sa laban ng OKC at Grizzlies, paghubad nila ng jacket at pants, nagkagulatan, pareho silang naka-white jersey. Parang may equipment manager na hindi nag-backread sa GC at dahil Memphis ang away team, sila ang bumalik sa locker room para magpalit ng kulay ng jersey. Hindi ko na itatanong kung alam mo ba kasi I'm sure alam mo na dati merong tinatawag na Christmas Day Special Jerseys at isa yan sa inaabangan tuwing may Christmas games. Minsan full color, may kakaibang design at noong 2013, naglabas pa sila ng sleeve jerseys. Dati kasi Adidas ang gumagawa o sponsor ng jersey. Pero noong 2017, pinalitan sila ng Nike at doon na tuluyang nawala yung paggamit ng players ng special holidays jersey. Pinalitan nila ito ng 4 types of uniform na pwedeng gamitin ng team sa buong season. Ang The Association o yung white jersey, ang Icon or team color, Statement o alternate at ang City Edition o region-inspired jersey na minsan tiniterno din yon sa pagpapalit ng hardwood floor ng court. Actually, may nadagdag pa ngayon, yung in-season jersey. Yung sleeve jersey naman, kaya hindi na tinuloy, ayaw daw ng mga player at naapektuhan daw ang shooting nila. Lalo na si Lebron na nakita pang pinipilit sirain yung sleeve ng jersey niya. Pero yung sleeve jersey na yon ang suot nila hanggang mag-champion sila noong 2016. So, hindi siya komportable pero mukhang swerte. Kung may equipment manager na nagde-decide ng susuotin ng mga players, meron din tinatawag na team seamstress o costumation staff. Sila yung naglalagay ng number sa jersey at yung apelyido. Pero minsan, napatanong ka na din ba kung nababadtrip ba sila sa mga players na mahirap pagkasyahin yung surname sa jersey? May mga players kasi na papunta na sa rainbow yung pangalan sa likod tulad ni Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, yung pinsan niya si Nickeil Alexander-Walker, Michael Carter-Williams, Dorian Finney-Smith at yung tropa ni Justin Brownlee, si Rondé Hollis-Jefferson. Alam nyo ba na minsan, nag-throwback ang Lakers sa isang game noong 2007 at nagsuot sila ng vintage jersey. Okay lang sana yung sando, pero kasama kasi yung legendary short shorts. Well, ngayon kasi uso na yung maiksing short, pero sa kaalaman ng mga batang fans dyan, nung time na yon ang uso kasi ay yung pahabaan ng short. Hip-hop days ba? Alam na mga tito niya yan. Kaya sa particular game na yun ng Lakers, parang kakaiba yon. Ang ending, halos lahat ng Lakers players, lalo na sina Kobe at Derek Fisher, parang nahiilang kasi sanay na sila sa maluwag at mahabang shorts. Tapos biglang balik sa fitted at maiksi. Si Kobe, tawang-tawa nung una pero game face pa rin sa court. Ang fans, syempre aliw na aliw kasi parang lumang VHS highlights na biglang bumalik sa totoong buhay. Kaya kung may nagsasabi na shorts are getting shorter ngayon, tingin ko hindi pa rin kasing ikli ng dinaanan ng Lakers nung araw na yon kasi hindi pa naman gaano uso yung compression short noon. Alam mo ba noong 2013, may time na pinayagan ng NBA ang ilang mga players na gumamit ng nicknames instead of surnames na ilagay sa mga jersey nila. Kaya sa laban ng Miami Heat at Brooklyn Nets, nakita natin ang jersey ni Lebron na may King James, Paul Pierce na may The Truth, KG kay Kevin Garnett, Shuttlesworth ni Ray Allen, D-Will, D-Wade, CB at madami pang iba. Pero noong 2020, historical din yung ginawa ng NBA sa bubble nang payagan nila ang mga players na gumamit ng mga social justice messages sa mga likod ng mga jersey nila. Kaya imbes na Doncic or Tatum o Butler ang makikita mo, meron nakasulat na equality, Black Lives Matter, Justice, I Can't Breathe at iba pa. Kasagsagan yon ng Black Lives Matter movement sa US, lalo na nung incident kay George Floyd.
Gusto talagang makiisa ng mga players sa laban para sa equality at justice. Ang problema, nasa loob sila ng bubble sa Orlando. Ibig sabihin, Bawal lumabas o bawal lumabas. bawal sumali sa mga rally kasi pandemic pa at super higpit ng protocol. Kaya ito na lang ang naisip na paraan ng NBA at Players Association ang gamitin yung jersey bilang plataforma para maipakita yung suporta nila sa laban para sa equality. Ikaw, ano ang all-time favorite jersey mo? Comment mo naman sa baba at paki-like na rin itong video at please follow or subscribe para updated ka sa susunod nating NBA kwentuhan. Durant quickly to the basket with authority. Love the outlet pass to James. What a sequence.